Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, Torre, sibak na, nako, nakarma na, nilaglag na ni PBBM. Eto ang malaking pasabog ni Rimulya. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan to, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, pasadahan po natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, General Nicolas Torre III tinanggal ni PBBM bilang hepe ng PNP. Nako, yan mga kababayan, nakarma na itong si Torre. Kapapasok lang po ng balitang ito mga kababayan, no? Ang tanong, bakit kaya tinanggal si Torre? Aba, hindi kaya nakita na nila na talagang maabusado ang pulis nito? Biruin nyo mga kababayan, 2 buwan lang, 2 buwan lang ang tinagal ni Torre at nagpapasikat pa kay President Bongbong Marcos Jr. Hindi po umepekto yung kanyang mga pagpapasikat, yung kanyang 5 minutes response time. Palpak. 'Di ba? Wala yatang nagawa itong si Torre kung di ang magboxing lang. 'Di ba? Yun lang naman yung, sige nga, alalahanin nyo nga, sa buong 2 buwan na pagiging PNP chief ni Torre, may nagawa ba siya? Meron po. Yung pagboboxing, nako po. Anyway, ano po ngayong masasabi dyan? At eto nga, ang kaugnay po sa balitang yan mga kababayan, sa pag-relieve ng Malacanang kay General Torre III bilang Philippine National Police Chief, lumutang ang spekulasyon, yan, nabubulol tayo, na posibleng kinampihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Department of Interior and Local Government Secretary Rimulya. Nakamakailan nitong hidwaan. Tama nga, no? Sino bang pipiliin ni PBBM between Rimulya and Torre? Sino bang mas disposable sa kanila? Kung Rimulya lang ang pag-uusapan, mga kababayan, napakalakas po nito kay President BBM. Bakit? Dalawang Rimulya nasa kabinete niya. Sino ang hindi sasabing malakas ang kapit nito? Ba? Mas disposable po si Torre. Sabi pa po dito, lumaki raw ang ulo ni Torre, sibak sa pwesto sa hidwaan kay Rimulya. Agoy. Totoo ba? Na lumaki ang ulo ni Torre kaya yan, nasibak na sa pwesto. Nakakahiya naman po itong PNP chief na ito. 2 buwan lang. Pinalitan agad. Nako po. Sa bagay, sa 2 buwang mong pagiging PNP chief, talagang wala kang magagawa. 2 buwan lang no? Unlike kay General Marbel, tumagal din yun no? Yun. May nagawa. Ano bang nagawa ni General Marbel? Marami rin di ba? Mas nakilala po siya. Pero mas kilala po si Torre ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, may lumutang ng kapalit si General Torre. Pag-usapan muna natin ngayong araw na ito si General Torre mga kababayan. Pero hindi po natin kakalimutan, no? Eto, baka sabihin nila, ay salamat, nakuha rin natin yung nila, yung ang tawag diyan, nakuha rin natin yung dito, yung pansin nila, 'di ba? Nakuha nila yung pansin natin na wag nang pag-usapan yung flood control projects kasi kung kayo po ay tagapanood ng ating munting channel, 'di ba? Lagi ko pong inaaraw-araw natin yung flood control na 'yan.
O ngayon muna mga kababayan, pagbigyan nyo muna ako. Ito si Torre muna ang pag-usapan natin mga karibin natin. Ito po ang lumutang na ano ni Torre. Kapalit. Okay, mula po sa politiko. Turf war. Couples Torre. Nartates is a new PNP chief. John Beck Rimulya confirms. Ayan Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Will succeed General Torre III as Chief of the Philippine National Police barely 2 months after Torres' appointment. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Sino ba itong ano na ito sino ba itong general din na ito? Si General Jose Melencio Nartates Jr. Sir, sana hindi ka po matulad kay General Torre Pero alam na po natin ngayon na ang mga PNP chief pala mga kababayan ay talagang disposable. Disposable po, lalo na kung katulad ni Torre. Siguro kung nahiya ngayon ng ni Torre yung pamilya, 'di ba? Kasi nung naging PNP chief si Torre, 'di ba? Nandun silang lahat, okay? Nandun po sila, 'di ba? Yung anak niya, proud na proud sa kanya. Ano ngayon? Ngayon kayo maging proud sa tatay niyo na kung ano-anong ginawa. Sinira yung KOJC, no? Ano pa? Nag-aresto, illegal na pag-aresto kay former President Duterte. Ano pa? Pinaglaruan niya po ang Davao City. Sa papalit-palit na mga itinatalagang PNP chief. Correct me if I'm wrong, 2 buwan lang ba? Anyway, kung sana umabot siya ng 1 taon, no, para at least may pagmalaki ng kanyang pamilya. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. Eto. Si Torre. Eto, pag-usapan muna na si Torre. Si Torre po nakahanap ng kakampi. Eto. Si De Lima. Sabi po dito sa News 5. Sabi po ni De Lima, they better have a good reason in doing that to a very popular. Ano naman kung popular, di ba? Which appreciated and high-performing PNP chief. Ganito na ba ang high-performing kay De Lima? De Lima. Basahin ko muna yung balita kasi may kutob ako dito kay De Lima. Sabi po dito sa News 5, what's happening? Nako po. Dismayado si mamamayang Liberal Party List Representative De Lima matapos masibak bilang Philippine National Police si PNP Chief General Torre III. Dismayado si De Lima. Bakit kaya? Matatandaang malaki ang papel ni Torre sa high-profile arrest. Okay. Ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Apollo Kibuloy. Ayun pala. Kaya pala, very, very much appreciated, no? Ni De Lima si Torre. Akala ko pa naman, De Lima hindi mo to driver, Mag-ingat kayo. Hindi mo ito driver at saka may asawa po ito, may mga anak. Kung gusto mo ng saba, maghanap ka ng iba. Parang nag-rhyme, Nag-rhyme. Kung gusto mo ng saba, maghanap ka ng iba. Alright, De Lima, break it down. Nako, si De Lima mga kabayan, talagang hangang-hanga dito po kaya PNP Chief General Torre. Ngayon po ay hindi na po PNP Chief Pwede na munang kunin yan, De Lima. Sayong-sayo na yan. Kung tipo mong lalaki ay katulad ni Torre, ay sayo na. Okay? Anyway, mga kabayan, ano lang yan Joke lang po yun. Alam naman po natin yung history ni De Lima. Kaya ganun din ang pagbibigay natin ng joke. Kung natawa po kayo, congratulations. Anyway, eto pa. Naku po, pag-usapan pa rin natin General Torre.
Aba, eto ang mga netizens nag-react agad. Sabi po ng mga netizens, say ng mga netizens, Nicholas Torre III nauna pang masibak kaysa kay DPWH Chief Manuel Bunuan. Kita nyo na yan? Hindi ka, Torre, parang ang lumalabas tuloy dito mga kababayan. Ang lumalabas tuloy dito ay itong si Torre, mga karibyo natin, ay panakipbutas lang dito po sa nangyayari na flood control budget anomaly, di ba? Kasi dapat nauna pang si masibak si Bunuan eh. Bakit hindi nasibak? Di ba? Bakit hindi po nila sinibak si Secretary Bunuan na dapat eto nga ang unang sibakin nila? Sa issue ngayon kung issue lang ang pag-uusapan, dapat eto ang unang masibak. Malakas talaga ang kapit mga karibyo natin Anyway, eto. Speaking of Bunuan, speaking po of DPWH, eto ang balita. Sa ibang balita naman po tayo, pinondohan ng Duterte administration, ang sabi po ni Bunuan sabi po ni Secretary Manny Bunuan ng DPWH, the detailed engineering design and initial funding of Cannon Road projects was done during the past administration. Alam namin yon, no? Pero sabi mo nga dito, initial funding, yung mga sumunod na funding, kung talagang Duterte administration po ang may kasalanan dito, teka lang, inom muna tayo. Kung Duterte administration ang gusto mong palabasin na may kasalanan dyan sa project na yan, sige nga, tingnan po natin yung GAA 2025. Kung may budget ba, kasi initial funding lang di ba? Kung may tapos na ito bago bumagsak yan, bago nasira yan, natapos muna ng, di ba? Ibig sabihin, naubos na yung initial fund at dinagdagan nila ng pondo para matapos yan. Ang tanong ngayon, bakit mo isisisi sa nakarang administrasyon gayong? Maybe we are not sure. Kaya nga gusto natin tanungin sila, baka pakisilip nga po ng GAA 2025, no? Kung ito bang project na ito ay may budget na na-allocated for this project, bakit kasi mamaya mga kaubayan, ginagawa na namang alibay ng administrasyong ito ang nakaraang administrasyon or personally, si former President Duterte. Ginagawa na naman po nilang alibay ang Duterte for them, no? Para maka-shield, para maging sangga, pananggalang na naman dito po sa issue ng flood control project na ito. Nakakahiya naman po kayo. Proyekto po ninyo ito. I mean, this is done, no? Finish sa administrasyong ito, no? Sabi nga po din dun sa balita, correct me if I'm wrong, pero nakita ko po talaga, may nabasa akong sabi ni President Bongbong Marcos Jr. na in-inspect nila yon 5 times. 5 times po nilang in-inspect yun. So, what? Ano ngayon? Duterte pa rin ba ang may kasalanan? Ngayong kayo na ang nag-inspect? Grabe kayo. Mahiya naman po kayo. Si former President Duterte, napakarami pong naitulong, napakaraming naipundar sa maliit na pondo na kanyang inutang. Maliit kasi malaki na ngayon yung pondong inuutang ninyo no? May pandemic pa. What the? Huwag ninyong ganunin na yung taong yun. Mahal ng Pilipino yun. No? Mahal ng Pilipino yun kasi yun lang ang nagpakita ng tunay na malasakit sa taong bayan. Whether you like it or not, sasabihin ko, siya lang ang nagpakita na ng totoong malasakit sa ating mga Pilipino. Whether you like it or not, yun po ang namin. Yun po ang pakiramdam namin kasi yun ang naramdaman namin, di ba?
Pero kung iba naman po ang inyong nararamdaman, kaya nga oo, tama kayo, galit na galit itong mga tunggristang ito kasi hindi po sila nakaporma nung nakarang administrasyon sapagkat itinatag po yung Presidential Anti-Corruption Commission na unang, di ba si President Duterte itinatag po ang Presidential Anti-Corruption Commission. Okay. Tapos si President Bongbong Marcos naman po ang binuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission unang araw pa lang ng kanilang pag-upo sa kanilang administrasyon. Sige nga, kung wala kayong planong magnakaw, bakit ninyo agad-agad binuwag yung commission na yon? Ibig sabihin lang nito, this is all planned. Nakaplano po ito. Mga kababayan, wag po tayong magpapabudol. Hindi porket sinibak nila si Torre, masaya na tayo, no. Babawi tayo dito sa sa flood control project. Pero masaya na rin tayo ngayon. Although there is napakalaki pong perang na sayang dito po sa flood control project, pero masaya pa rin tayo dahil nasibak na si Torre, okay? Alright, sa mga susunod, baka itong tao naman po mga kababayan ang masibak. Okay. Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.